pumapasok. Ito, there's a foul. It's a 3-on-2. De Guzman will attack. Amparado is there, but De Guzman this 10th season as the Andre celebrate its first UNTV Cup Championship. Makasaysayang bakbakan ang nasaksihan sa Best of 3 series sa finals ng UNTV Cup Season 10 at hindi maitatanggi na kapwa nagpamalas ng impresibong performance ang Department of Agriculture Food Masters at SSS Kabalikat sa buong stretch ng liga na umabot pa sa do-or-die Game 3 ang finals. Maituturing na kapag gumuhit na sa kasaysayan ng liga ng public servants ang kampanya ng DA at SSS. Tinanghal na Season 10 champion ang DA Food Masters at nagkamit ng 3 million pesos cash prize tax-free na itutulong naman nila sa kanilang napiling beneficiary na Rosita Soliman Foundation. Subalit bago ito ay matindi ang pinagdaanan ng Food Masters. Unang sumali ang DA sa UNTV Cup noong Season 6 taong 2017 kung saan umabot sila ng first round eliminations. Season 7 ay umabot naman sila ng hanggang second round eliminations na may 3-6 win-loss record. Gumanda ang kanilang performance noong Season 8 kung saan nakamit nila ang rank 5 matapos ma-eliminate sa quarterfinals. Subalit noong Season 9 ay hindi na sila nakaabante at nagpaalam agad sa liga matapos ang unang round na may 1-4 win-loss record. At pagsapit na nga nitong Season 10 ay nagpamalas na sila ng matinding paglalasa na makamit ang kampyonato. Umabot ang Food Masters sa second round na may 5-1 win-loss record. Nakuhang automatic ticket para sa semifinals matapos umani ng 8 panalo at 3 talo. Itinumba nila ang 4-time at defending champion AFB Cavaliers sa Best of 3 series sa semifinals. At bagamat natalo sa Game 1 noong finals, nag-bounce back naman ang DA sa second at third game para ilista ang kanilang kauna-unahang championship title sa UNTV Cup. Thank you kay Lord God at binigyan kami ng opportunity na makapaglaro sa UNTV. Same time makuha namin championship. Lahat to binabalik namin sa kanya. Ito'y talent na pinagkaloob niya. So sinusurrender namin sa kanya. Hindi man nakuha ang championship title, kasama rin ang SSS Kabalikat sa best performing teams ngayong Season 10. Season 8 o taong 2019 nang unang sumabak sa hardcourt ng Liga ng Public Servants ang SSS Kabalikat. Hanggang first round eliminations lamang ang inabot nila noon. Ganon din ang kanilang naging sitwasyon noong Season 9 kung saan tinapos nila ang liga sa ika-12 pwesto. At pagpasok ng Season 10, ginulat nila ang UNTV fans sa kanilang magandang team chemistry at swabbing performance sa bawat game. Kaya naman isa sa inaabangan ng fans ang kanilang bawat laro. Tinapos nila ang first round eliminations na may tig-3 panalo at talo. Tulad ng DA, hindi na sila dumaan sa quarterfinals at umabati na agad sa semifinals matapos ang 8-3 win-loss record. Malinis na 2-0 win-loss record sa semifinals kontra Ombudsman Blockbusters. At hindi man nakuha ang championship ay nagwagi pa rin sila ng 2 million pesos na cash prize tax-free para sa kanilang beneficiary na SSS Provident Fund. Sobrang dami ng matutulungan ito at madadagdagan yung tulong. Ang mga beneficiaryo ng outreach ng Provident Fund ay yung mga anak at mga seniors na konektado dun sa Provident Fund, sa SSS community. Yan po yung mga anak ng security guards, anak ng janitors, ng utility, anak ng mga personnel. Yung mga hindi ganun matataas ang sweldo ay nabibigyan namin. Samantala kasama rin sa best performing team ngayong season ang Ombudsman Blockbusters. Sila ang nakakuha ng third place matapos patumbahin ng AFB Cavaliers sa battle for third place. Nagwagi sila ng 1 million pesos cash prize na itutulong naman nila sa Ombudsman Provident Fund. Ito na rin sa kasalukuyan ang pinakamataas na pwesto na nakuha ng Ombudsman simula na sumali sa Liga ng Public Servants noong Season 4 taong 2015. With Jordan, very tough, we go down, we go up, we go down, we go up, Ang pinakamainam sa nangyari sa team is hindi nawala yung
puso ng mga players. Hindi nawala yung eagerness nila naman natin. 1 million is 1 million. Alam naman natin na napakalaki yung bagay. Lalo na sa charity na pinili natin. So, para sa kanila to. Samantala, bigo mo na maidepensa ang kampyonato ay nag-uwi pa rin ng ₱250,000 ang AFP Cavaliers na nagtapos na 4th place. Beneficiary pa rin nila mula noon ay ang AFP Educational Benefit System Office o AFP EBSO na tumutulong sa pagpapaaral ng mga anak ng mga sundalong nasawi o nasaktan sa pagganap ng tungkulin. Tumanggap naman ng tig ₱200,000 na papremyo ang mula 5th to 10th place. Ito ay ang GSIS Furies, Malacanang Team OPPMS Trailblazers, PNP Responders, NJ Homemasters, DNR Warriors at Senate Defenders. Tig ₱100,000 naman ang 11th to 14th place. Ito ay ang Judiciary Magis, DOJ Beacons, Comelec Vanguards at TFA Emissaries. Sa pagtatapos ng Season 10, umabot na ng isang dekada ang liga na hindi lamang para sa sports, kundi may puso para sa kawang-gawa. Mahigit ₱50 milyon na ang naipamahagi ng UNTV Cup sa iba't ibang beneficiaries na napili ng mga kupunan na sumali. Marami nang natulungan ang Liga ng Public Servants na labis na ipinagpapasalamat una sa Diyos at sa mga sumuporta na kupunan nang bumuo ng konsepto nito na si Kuya Daniel Razon. Nagpapasalamat tayo doon sa mga sumali noong una at hanggang ngayon ay kasali pa rin at nadadagdagan, and we are looking forward na sa paglipas pa ng mga panahon ay mas magkaroon ng realization hindi lamang sa pamamagitan ng UNTV Cup, kung hindi maaaring sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan to expand yung ginagawa nila na paglilingkod sa ating mga kapwa-tao, even beyond doon sa mandate na mayroon sila sa isang paraan na hindi naman sila lalabag doon sa mga panuntunan na isinasaad sa ating batas para mas mapalawak pa yung kanilang magagawang paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. For Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.